So, ayan, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, at mga lods, mga lodi. So, andito po kami ngayon sa bayan po ng Umingan, Pangasinan, at meron kaming property na nakita po sa araw na to at ipapakita po namin sa inyo, baka sakaling magustuhan nyo po. At ito po ay magandang property dahil ito po ay farmhouse. Yun nga, may bahay tsaka may farm po siya. So, ang sukat ng property na to ay 39,105 square meter. So, andun lang po yung barangay road o provincial road. O barangay road po yun, andun po. So, meron po siyang sariling kalsada. Ito po ay part pa rin po ng property sa 39,000 o 3.9 hectare. So, andun po yung kalsada, andun po yung power line at internet connection. So, may power line itong property nito. At ito nga po may gate na po siya. Gate na po yung kanyang residential part. So, ito na po yung dito na ako nag-start mag-vlog o kumuha ng video para kasi kung lalakarin pa ganun sa may barangay road, medyo may malayo-layo na lalakarin. So, unahin ko na po dito mag-vlog o kumuha ng video sa kanyang bahay. So, ito po yung bahay nakasama na po sa bentahan. So, 39,105 o 3.9 hectare in 105 square meter. At ito po ay meron pong presyo na 14M. Kasama po namin ngayong may-ari, si tatay. Wala po yung kanyang asawa, pero si tatay buti na lang at naabutan namin dito. At pinakita po niya sa amin yung mga dokumento po niya. Dalawang titulo po ito, isang 1.9 at saka isang 2 hectare. So, itong ano po daw po, itong nabakuran na residential po niya, ito daw po ay merong sukat na 9,000 square meter po. Yun po ang sabi po niya. So, andyan po yung bodega. Kasama po lahat ng mga nakatayong building sa property except po sa mga gamit po sa bahay at yung mga gamit po dito sa labas ng bahay. So, ang binibenta lang po ni tatay, yung seller, ay yung bahay, mga gamit, ay mga nakatayo dito at yung bukid po niya. So, ito rin po ay meron pong 15 na puno ng mangga at ano pa yung dito. May iba't ibang mga puno rin nakatanim. So, okay lang kaya tayo pasukin yung bahay para maipakita. So, ipapakita ko po muna sa inyo itong loob ng bahay. So, ito po yung kanyang side ng bahay. Up and down. Down and up. So, boss, ilan yung kwarto nito kanina? Nung tinake note mo? 6 na kwarto. Ilan yung CR? 4 yata, no? 4 na CR. At yung iba may aircon na. Ay, gulo ko na. Ano, may aso. Ayan. So, ganda ng bahay nila seller. At ito nga po ay may color na, anong color niyan, boss? Blue-green. Ano ba? Ayan. Light blue. O sky blue. Ayan. Tapos, hindi po nakabubid. Ayan, buhos yan, boss, diba? Buhos yan. So, naka-screen door. Ayan po. Ito yung pinaka-main door po nila. Pero yun nga po, sabi ko, yung mga gamit po ng bahay ay hindi po kasama. So, except po yun. At ito naman po yung kanilang, ano dito tayo? Mga mabuhat. Yung mga hindi mabuhat din na may iwan po. Ito, cabinet. Mga cabinet, ayan po, ay may iwan na po. Pero yung mga gamit sa loob ng cabinet ay hindi po kasama. Marami akong alak din. Ay, saan po yung mga alak yun? O boss, baka ano? Ayan po yung mga alak ni tatay. Mamahalin na. May blue level po. So, ito po yung kanilang dining area at ito po yung kanilang kitchen. Ayan po. So, ang yung cabinet nila, yung ang tawag dyan, yung aluminum. Aluminum. Tapos, meron pong ano po dito, pintuan. Palabas din po sa harap. So, ayan po yung, dyan ako start mag-vlog kanina. So, dito naman po yung kanilang isang kwarto po. So, ang ganda ng ano, naka-sliding ano. At ito yung kanilang cabinet po. Ang ganda. Maluwang yung kwarto, boss. Maluwang. Tapos yung aircon tayo, hindi kasama, no? O Sira na yan. sira na yan. Ipapagawa na lang po siguro kung ano. Opo. Pero may iwan na yan kung sakali tayo. Oo. So, ito po yung unang kwarto po na pinakita po sa amin ni tatay. So, may isang kama dito. At ito. Baka ano yan tayo, no? Itatanggalin nyo po ito or may iwan na rin. Nakadikit na, may iwan na rin tayo. May iwan na. So, lahat ng
pwedeng ano. Ito, ball. Dadalhin namin kasi. Po. Ayan, may bolt si tatay dito. So, kailangan po nila yan. So, kasama, di po kasama sa bentahan po yan. So, maganda yung ano po nila, ilaw. Maganda ng design. Nasira po yata. Ayan. Doon yung breaker tie. Ayun, may tunog pa. Ang ganda. So, punta naman natin yung ibang kwarto. Ganda ng bahay, tay. Ba't di pala binibenta, tay? Dadalawa na lang kami mag-asawa na tira. Dadalawa na lang po kayo. So, ang laki ng bahay. Yung mga nakukuha namin na tulong, hindi nagtatagal kasi naiinip siguro. Walang makausap maghapon. Yun nga po. Mahirap po talaga pagdadalawan din po kayo. Tsaka maluwang po yung property po ninyo. Ang ginawa namin. So, ito po yung pangalawang kwarto pero ginawa nyo na po siyang stock room. Pero pwede pang kwarto. Pwede pong kwarto rin. Maluwang din po na kwarto to. No, boss? Maluwang din. Ayan. At yun nga po, naka-intact na rin po yung kuryente. At pasukin natin yung second floor po ninyo. Sa second floor po ni tatay, merong gate. Yan. So, ito nga po yung din. Nalagyan po nila ng sapatos. At ito po yung papunta po sa kanilang second floor. Ayan. Ang ganda. Ayan. So, dito rin po ay meron kayong tambayan. Ito yung pinakasala po sa taas. At ito po yung view sa kanyang second floor po. So makikita mo po dito yung Barangay Road. Ayan, may dumatang tricycle. At may mountain view kayo, yung Mount Bangkay. At andyan lang po yung isang dinarayo po na resort, yung tinatawag nilang Karasakas. So malapit lang po dito sa property. Ayan. So pag po dito, maganda po yung view. Ito, maganda ipagawan ako. So, tayo kasama pa sa property yan. Kasama sa property yung bakanting lote na yan. Kung lang ng kambing yan. Alagaan nyo ng kambing. Kulungan ng kambing na yan. So, yun pala po, yung makakabili po, may kulungan na po kayo ng kambing tsaka baka. Tapos yung part po doon, sa banda roon, yung kabila ng kalsada, ay kasama rin po sa property. Yun po naman po ay 2 hektarya naman daw po yun na binubukid po nila. So magkano yung ilan yung naaanin nyo po na palay? Sa lahat-lahat na po na naanin nyo? Mga 200 kaban. So mga 200 kaban daw po ang inaan nila tatay every cropping po. So maganda yung anihan po nila. So ang estimate ko sigurong palay po ni tatay nasa yung area ng palay na tayo nasa mga 3 hektarya siguro tayo, no? Yung nasasaha. Nasa mga 3 hektarya. Kasi hindi na lubon kasi may mga source ng water supply. Ay yung may mga deep well tayo tsaka yung creek. Tsaka yung creek. So ito naman po yung kanyang CR. Ayan po. Opo. So tayo ipapakita ko na rin pala sa video yung mga dokumentong hawak po ninyo para at least So ito po yung 2 titulo nung property ni tatay. Papakita ko na po sa inyo dito sa video para makita nyo po. So, ito po yung titulo po nila. TCT. Ayan po. At ang maganda po dito, buhay po silang mag-asawa na nakapangalan po. Si Eduardo Dopali po. Pangalan niyo po. Tsaka si Ma'am Villaflor Trinidad. So, mag-asawa po sila at buhay na buhay. No extrajudicial. At ito po yung isang titulo na meron pong sukat na 2 hectare. Ang linis po, wala pong annotation. Ayan, wala pong annotation, wala encumbrances, at hindi po naisa nila sa bangko. Hawak po nila yung original title. Ito naman po yung 1.9. Ayan po. Para makita nyo po. Ayan, yung 1.9 hectare po. Ayan po yung 1.9 hectare. So, malinis din po. Walang encumbrances, hindi nakasal na sa bangko. Kaya maganda, malinis, ready to transfer sa makakabili na po. Ayan. So, patiin na rin ako yung kanyang lot plan para maipakita ko rin po sa kanila. So, ito naman po yung kanyang lot plan para maipakita ko na rin po sa inyo. At ito po ay napunit naman na tayo. Ayan.
So ito po yung kanilang lot plan. Ayan po. So ito po yung property. Ito. Lot 491C at lot 491D. Ayan po. So yung ano po nila, ito yung dalawang property. Ito yung kalsada. Dito po yung kalsada po siguro. Yung tayo. So ayun po, pinakita ko na po sa inyo yung lot plan at saka titulo nila tatay. So dito naman po may CR po dito tay. May CR po dito sa taas. Ito po yung CR. Yan. Maluwang po yung CR po nila at meron na rin pong shower. So maganda po. At ito naman po yung pangatlong kwarto. Yung lalaki nung Ano po? Opo, kwarto po nung anak yung lalaki. ito yung babae. Anak po, ito po yung isang kwarto. Pangatlong kwarto po. Ito po yung pang-apat na kwarto. Ayan po. So, titirahan nyo na lang po at may farm na, may bahay na rin kayo. So, ito pong cabinet tay. Hindi ay kasama po yan or Ewan ko kung makuha. depende na lang siguro tayo pag ano. Oo. Tsaka may mga anak pa si tatay dito. Ayan. Retire ako ng PNP. Nag-retire po kayo. Ano kayo tayo? Ano po ninyo? Rango po ninyo? Colonel. Colonel. Retired colonel po pala kayo. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Pang-limang kwarto na po ito. Pang-limang kwarto, may sariling CR. Ayan po yung CR po niya. So, papakita ko yung CR. Ito po. Meron pong shower. At meron pong lavatory. At ito po yung kanyang bowl. Ayan po. At maganda rin pintuan. Naka-aluminum na to. Ayan. Tapos nakabubida na rin po. Ayan. Kaya may aircon. Ayan po. Pinandar ni tatay yung aircon. So, yan tayo. Kasama na rin talaga sa bintahan yan, yung aircon. Ang tagal na po pa dinaandar. Pero maandar naman po. Tsaka, ito po, meron siyang cabinet na, aluminum. Opo, aluminum na cabinet. Ayan po. Tapos, merong kama. Pero yun nga po ni tatay, depende na lang talaga po sa mga may iwan na gamit dito. Yung sabi nga niya, hindi na lang mabuhat. Ayan po. So, dito meron po siyang, dito, pintana. So ayan, yan po yung tambayan din po nila sa labas. Ayan. So retired pala na colonel si tatay. Ayan, dito pwede kayong tumambay. Ayan, sa mahiling magkape dyan. So ito po yung tambayan. Pitas ka lang ng mangga dyan. Pitas na ng mangga dito. Tapos kumuha ka na ng bagoong tsaka asin. Ayan, so ito po. Yan po yung kanina, yung sinabi ni tatay na alagaan nila o kulungan ng mga kambing po nila. Asan yung mga kambing nyo, tay? Nawala na. Andyan po ba sila? Masukal ka yun. Masukal po. So, dito may Mountain View kayo dito sa part na ito. Opo. So, ito po yung palibot ng property. Ayan. Tapos dito po, merong pang kwarto dito sa baba, di ba, tay? Oo, meron. So, punta natin yung baba, tay, yung kwarto sa baba. Meron pa ito. Meron pa po, tay? Ayaw nga pala. Ano to, tay? Isa. Pang-anim na. Bali, 7 pala yung kwarto niya, tay. Oo. Boss, 7 yung kwarto. So, dito rin, may tambayan din pala dito, tay. Maganda dito paghapon. Kasi yung araw, dito sa lulubog eh. So, dito po, ang ganda ng view rin po dito. Ito nga yung mga anak ko lang nagkuhan eh. Dito po sila tumatambay, tay. Sama yung mga kaibigan nila. Opo. Tsaka di na rin po nakatap kasi may mga kabahayan po dyan. Tsaka may malapit po na sikat na resort po dito na dinarayo po nila. Dito rin may Mountain View kayo yung yung Mount Balungaw. Ayan po. So ito po yung pang-anim na kwarto. Talagang yung kwarto po niya is talagang hiwa-hiwalay po sila. Pwede rin pong kwarto to or pwedeng kwarto na rin po ng kunyari meron po silang caretaker o pwede rin po ito yung mga kwarto ng mga bisita nila in case na sila makakabili. May mga servants quarter na rin kami dyan. May servants quarter din po kayo pala. Pwede rin silang tumira. Opo. At meron po silang ano po dito yung plaza, may maliit na plaza. Siguro pinagbibilaran po yun ng palay. Yung palay.
So punta naman natin yung sa baba po. So andito po kami sa baba at ipapakita ulit ni tatay yung isang kwarto naman po dito sa baba. So ito yung pwedeng tuluyan din po ng mga bisita nyo kung sakasakali po. Yung anak ko, pagka dumarating sila. Dito po sila natutulog. Dito sila natutulog tayo. Dito sila natutulog. May aircon din po. May aircon din. May CR din po tayo. So may sariling CR din po ito. Ayan. May sariling CR. May shower. Ayan po. May shower po siya. Okay. So may sariling ano rin po dito. Lababo. O lagayan ng mga gamit. So pwede rin ito gawing kwarto ng mga bisita po nila. Kung ano po yung tatao po dito. Ayan tayo. Mga servant room. Dito kami natutulog. Dito po natutulog. Ayan. So dito pala sila natutulog sila tatay. Kasi yung nga po sa bahay nila maluwang. Tsaka yung mga kwarto po ninyo is hindi magkakatabi. So dito po sila natutulog. Pwede yung gawing servant room na rin ito. Servant quarter. Ayan po. So may sarili po silang ano po dito. Ito yung dining area po nila. Kitchen. Naka aluminum yung kanyang cabinet o hanging cabinet po dito. So ganda ng property. Tahimik, maliwalas tsaka malamig dahil mapuno po siya. Yun nga po, mayroon po siyang 15 na... Ito yung tangke ng tubig. Ito po yung tangke ng tubig. Oo. Lahat sinusuplayan yung... So ito po yung tangke daw po ng tubig. Lahat daw po ito ay sinusuplayan po buong residential po niya. Kung saang part ay meron pong ano dito sa kanyang 9,000 square meter po na residential po niya. So... ito tayo. Kwarto rin to kung sakasakali. O imbakan. Kung ano nung gusto gawin dito, kung pwede namang dito iimbak yung mga gamit. Meron din pala ditong ano po. Pwedeng gawing kwarto rin to. Ayun, meron na po siyang lababo din. Ayan. At dito po sa side na ito, dito po yung poso po nila, gripo. Dito po sila nagluluto. Ayan. Ito yung dirty kitchen naman po nila na tinatawag. Ayan po. May mga lutuan po sila dyan. Lababo. Ayan. At dito rin po sila nagluluto. Ito yung dirty kitchen nila. Kulungan ng baboy yan. Kung pwedeng magbaboy, manok doon. Ito tayo. So, meron din po silang kulungan ng baboy. Dito po. Mga ilang heads tayo ang kaya po niya? Ito. Mga 16, 15. Mga 15 na heads na baboy. Apat yun. Taga-apat yung... Taga-apat o 16 po, ganun. Mga 16 heads na baboy ang kaya po pala. At yun naman po yung kulungan ng manok. Yung part na yun. Tignan po kung gaano kakaano po yung mga mangga ni tatay. Siguro tayo yung mga mangga niya, centennial na po itong mga to. Matatanda na, centennial na po. Pero malakas pa rin po mamunga itong mga to. Ganitong mga ano po ng mga ano. Takot na sila akyatin, spring. Opo, mataas na po kasi. Gagamit na po sila ng hagdan dyan or ano po yung mayroong ano, kawayan. Ito po yung servants quarter po ninyo. May gripo na rin dyan. May gripo. Ito yung servants quarter. Ito yung may kwarto. Ito yung kwarto po nila. Ito po yung kwarto ng servants quarter at ito naman po yung kanilang lutuan. Ayan po. Tapos may lababo na, may gripo na rin po, naka deep well. At yung mga kaldero po hindi po kasama sa bentahan yan. So, ang ganda ng property nyo tay. Tsaka maluwang. Kasi itong residential part po nyo nabakuran na. Nabakuran na po. Meron pa dito. Meron pa po dito. Servants quarter din po. Dito ako natutulog sa tanghali. Dito po natutulog sa tanghali. May CR din dito. Opo. So, yung mga gamit po na tractor, ganyan po, hindi po kasama po sa bentahan yan.
Pero kung binibenta ni tatay, kausapin nyo na lang po. Hindi niya pa binibenta. Gamit po niya sa bukid talaga. Maluwang pa yung sasakahin namin. Opo. So ito, pwedeng servant's quarter din po ito. At dito po natutulog si tatay pag tanghali. Malamig po kasi, tsaka yung sa ano po kasi napaanohan ng puno ng mangga. So papakita ko rin po sa inyo yung kanyang bodega dito. Bodega. Ayan po yung kanyang bodega. So mga ilang kabantay yung kaya ng bodega po ninyo? 4,000 na palay. 4,000 na kaban. Dami tayo. So 4,000 na kaban daw po na palay ang kaya pong kargahin ng kanilang bodega, o baka higit pa po doon. So ipapakita ko po sa inyo yung loob ng bodega po niya. Kasi nabibili si Mrs. ko ng bayad po siya ng palay. Ayun po, malubang po yung kanilang bodega. May mga ano pa tayo, may ano pa gilingan ng ano. Hindi nyo na kailangan magpagiling sa mga ano. Pero sa timbangan ng palay. So namimili po sila ng palay po dati. Pero ngayon namimili pa rin kayo? Hindi na po. Opo, tsaka ano na rin po kasi mas maganda po mag ano na po kayo, enjoy nyo na po yung buhay nyo. So ito pa po yung isa na imbakan po nila, bodega. Mga ilang kaban din kaya nito tay? Mga 1,000 rin siguro to. So ito po yung ibang mga bodega po nila. Para may pakita ko na po sa inyo lahat itong part ng kanyang residential po niya. So may bodega rin po dito. Ano, maluwang din to. Maluwang din to tay. Mga ilang libo din kaya nito. 1,000 din po. So dito rin mayroon silang ano dito, mga parking lot o ano. Ayan, meron silang yung treasure dito dati. Yan po yung dating ginagamit na pang ani ng palay. Tapos may bodega rin diyan. Oh, may reaper na po kayo. Tsaka wala na pong gumagamit po ng ganyan. Yung ganyan nga po namin, binenta na po namin eh. Pirang ano na lang, pangalis ng ipa. Opo, ipa. So, ito po yung part ng residential niya na ito ibang part. Deep well. Deep well po. Ay, dito kayo ano po, nagpapatubig. Oo, dito ang... Ilan yung deep well po niya tay? 1, 2, 3, 6 po. Gripo. Gripo po niya. 1, 2, 3, 4, 4 po. 4 yung kanyang gripo. Tapos yung deep well po na patubig nyo tayo ilan? Dito isa lang. Isa lang po dito. Pero mayroon pa kami dyan sa mga bukid po ninyo. Hindi. Pero hindi nakasali doon. Ay, nakaano po siya, nakabalon. Oo, tagal na yan. Tagal na po. Hinukay nyo po talaga para makuha nyo yung level ng tubig. So tayo yung banda roon, sakop pa rin po ng property nyo. Meron pa kasing dito sa part na ito, yung bukid po nila dyan ay kasama pa rin po. Yung tay, kasama pa sa property nyo yan or hindi na po? Yung diretso na yan. Ay, diretso lang po ng ano, yung pader po. So meron kayong fish pan din po dito. Ilan yung fish pan nyo tayo na sinabi nyo? 2 fish pan. Okay. So 2 fish pan po. Isa dito, tsaka isa doon sa kabila tayo, no? Oo, malaki yun. Mas malaki yung fish pan nyo doon. Meron bang isda yun tay? Oo, mga dalag. Mga dalag. So pag nabili nyo po, meron na pong isda yung ano nyo, pero depende sa usapan nyo po yan ni tatay. Kung i-harvest po muna nila bago nyo ano po, lagyan. Opo. So tignan po, ang lubang po ng kanilang residential. Ayan, may mga kulungan po sila ng mga manok po dyan. Ayan po, ang ganda. Tahimik, malamig, maliwalas at talagang pang farm talaga. Farmhouse. Diyan, sa amin pa rin yan. Sa inyo pa rin po, pero ibang property nyo na po yan. Hindi po kasama sa bentahan na. Oo. Ito lang, diretso. Diretso po. So kasama rin po ito. Itong fish pan na ito. Papakita ko po sa inyo yung fish pan po dito. Ayun, ang daming kargatay. Ayun o. Mga galaw-galaw sila.
Malit lang po ito pero may laman din po siya. May mga puno ng saging, may mga niyog, papaya, kalamansi. Ayan po. So ito po yung kanilang palayan po ni tatay. Ayan po. So may palayan na kayo, may fish pond, may bahay na, may mga puno ng mangga, may mga saging. At sa banda ron po dun sa likod po nito may creek. Yung creek tayo, di na sakop yun na. Hindi na po sakop. Doon na yung boundary. Hangganan. Opo, kasi ano po yun eh, public, ano po yun, government properties na po, alam ko po yun eh. So, yung creek po na yun tayo, hindi nagkakos ng baha no. Hindi naman po yung binabaha dito. Hindi, kasi magkapit ano lang po tayo kasi. Kaya, ang bayan po ng Umingan ay hindi po binabaha kahit saang pong part. Hindi po binabaha. So sabi tatay, flood free po ang kanilang property. Ayan. So puntahan naman po natin yung kanilang bukirin sa kabila, yung 20,000 square meter o 2 hectare naman po. So po, ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video. Andito po kami sa Barangay Road. Ito po ay 2 lane, sementado. Kaya hindi po mahirap puntahan itong property na to dahil ayun nga po, sementado po siya. Tsaka malapit lang ito sa National Highway. Siguro nasa mga ilang kilometro lang, mga 3 siguro no? O mga 5 po, 5 kilometro lang po sa National Highway. Ito po yung way na papunta rin po sa National Highway, para mas malapit dito eh, kaysa dito. So, papunta rin po ito sa National Highway, mas malayo nga lang po dito. So ito rin po yung way na papunta po doon sa may Carasakas Resort na sinasabi po namin na isang pinupuntahan po nila na malamig o cold spring, yung ganyan tubig. So may power line po dito. Ay nakakapit na kasi yung power line. At ito po yung kalsada nga po, o part pa rin po ng property na papasok po doon sa kanyang residential. Doon kung saan ako doon unang nag-vlog. So andun po yung bahay nila tatay. So kasama pa rin po namin si tatay. Siya po kasi siya pa po yung siya po sige nakakaalam kung ano yung boundary ng property po nila. So dito tayo mag-start no. Yung 2 hectare. Pilapil na to. Yung pilapil na to. Diretso na yan. Meron pang sakop ng konti dyan dito. Meron pang sakop ng konti po dito. Pero part pa rin po ng property nyo po yan eh. Yung sa 9,000, sa ano? 19,000. Tsaka ito po yung 2 hectare na po. Boundary naman yan. Dyan sa yung sa may bahay po. Yun po yung boundary niya. Dyan sa may bahay. May talim po doon ng mga Jimilina. So diretso po yan. At ayun po yung fish niya. Ayun po natin yung fish pan. Mainit na eh. Kahit gano'n mo na lang. So yun na po yung fish pan. Opo. Tapos yun po yung malaking fish pan po nila. So may mga tanim din po yung mga saging at kung ano yung mga tanim po dyan na ano. So mayroon din po silang alagang mga isda po dyan, tilapia. Yung walang katapusan na tilapia, sabi ni ni sir po, yung vlogger. Yan, katakutan ba? Ay si opo. Ano pa pangalan ng vlogger na yun? Nakalimutan mo na. Ayan. So ito po ayun nga po sabi ni tatay sa akin na umaani po sila ng mga 200 kabandaw po every cropping sa 3 hektarya po nila. O higit pa po doon. 200 ba o 400 yung sinabi sa akin kanina. Ayan, so nakalimutan ko naman na tuloy. So ito po yung boundary. Ayan po, dito po sa part na ito yung boundary po nila. Ayan. So taga dito rin yung yung napangasawa ng aking uncle na nasa Isabela. Taga dito sila. So ito po, diretso na rin po yan. At ito naman po yung sa may 1.9 hectare. Pero meron daw po nasakop yung 2 hectare po dito. So the rest po yun na po yung 1.9. So 39,105 square meter na ang presyo po niya is 14M. Yun nga po tinanong ko kung negotiable. Yun naman na daw po yung presyo po nila. Pero kung yung gusto nga po ninyong tumawad, yung mismong seller na po yung kausapin natin. Kung papayag siya sa tawad nyo po. Pero yun nga po sabi ko 14M yung price. At yun daw yung presyo po nila. Okay. So ito po yung sinabi ko kanina na part ng kanilang kambingan o
o kulungan ng kambing na pwede rin pong kulungan ng mga baka, or depende kung ano yung gusto nyong ilagay po dito, o pwede nyo gawing farm din, o gawin yung ang mga dito gawin nyo na lang pong resort o farm resort itong part na ito. Madami kayong magagawa sa property na ito dahil maluwang po siya at hindi mahirap puntahan. At ang pinaka the best po na exit dito papunta rito ay mag Carmen or Rosales Triplex na lang po kayo. Ayan. So may mountain view. Ayan po. Palayan. Ayan. So hindi na po kami pumunta doon sa bandaron dahil si tatay kasi ay baka mapano pa siya at medyo mainit na yung panahon. Ayan. Kung may katanungan pa po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo pong schedule yung viewing, sasamahan po namin kayo para maipakita po namin sa inyo itong property nito. Ayan. So, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.